Aniya na ang mga dagkong balita karong adlaw sa One Mindanao. Sa Coronadal City, steel stage lakip mga tent naguba human gihapak og kusog nga hangin nga dunay ulan. Pump boy sa usa ka gasolinahan sa Tagum City gitigbas sa lalaking nagpatubil. Mother tongue nakatakdang tanggalon isip medium of instruction sa kindergarten to grade 3. Reaksyon sa mga ginikanan ug magtutudlo, sayron. Ito ang GMA Regional TV One Mindanao. Mayong hapon Mindanao, ako si Sara Hilomen Velasco. Nakatagdang tanggalo na ang paggamit og mother tongue isip medium of instruction gikan sa kindergarten hangtod sa grade 3. Atong sano ng detalye na ini pinagi ni Argil Relator live. Argil. Sara, sumalas na nakahinabi ka ganina, ginikanan o magtutudlo, gamay na lang matud pang adjustment ang ilang paghahimuon sa pagtransition sa pagbalik ngadto sa Filipino-English nga medium of instruction. Gani sumala sa ginikanan nga dunay mga laglo matud pa mga Bisaya nga lisod sabton sa ginagamit karon nga medium of instruction. Ubos sa Republic Act 12027 nga napasa isip usa ka balaod human wala giaksyonan ni Pangulong Bongbong Marcos. Sulod sa 30 ka adlaw, dihang nadawat sa iyang opisina ang kopya sa bill. Undango na ang paggamit og mother tongue isip medium of instruction sa kindergarten hangtod grade 3 sa nasud. Hinuon, optional ang pagpatuman niini sa monolingual classes. Kini ang grupo sa learners nga pareho ang sinultiang mother tongue ug pareho ang grade level. The medium of instruction would only be English and Filipino, while the mother tongue will serve as auxiliary media of instruction. Ang grade 1 Special Science Elementary School class ni Teacher Jessie Ben sa Santa Ana Central Elementary School sa Davao City, dili na matud pa maglisod sa pag-adjust sa pagpatuman na sa bag-ong balaod. Tungod most of my learners, like 7 out of my 35 students, speak Bisaya. But of course, they also are fluent in English. So if we are to eradicate Bisaya or the mother tongue Bisaya in my class, little to no adjustment. Kay tungod, we do not use kaayo mother tongue. Sa mga milabay nga tuig sa pagtudlo og mother tongue, namatngunan matud pa ni Teacher Jessie Ben nga mas maglisod og sabot ang iyang mga pupil sa Bisaya. Using the mother tongue language was really very difficult because I have to translate the the Bisaya language to English so that our classroom will have kanang good exchange of ideas or will have interaction. Ang inahan sa grade 3 pupil nga si Daisy, uyo niini, sanglit doon na sa mga pulong sa Bisaya nga laglom nga samot dili masabtan sa iyang anak. Siya kanagun nga language is naana na sa balay, so sa parents, so mas okay kung sa school is Tagalog or English. Sa Bisaya, yung mother tongue na language is naasad gid nun siya Bisaya nga laom bitaw nang nawala na sa karon. Sumala sa DepEd 11, gigamit ang mother tongue sa kinder hangtod grade 3 isip transitional language nga maoy tulay aron makahibalo og laing lingwahe sama sa English. Itong mother tongue will now transition the child to learn either Filipino or English as soon as the child can tackle the learning into that language. Then that language will become the norm. Samtang base sa resulta sa National Achievement Test ni adtong 2022, sa tanang subjects, Filipino lang ang nakalagpas sa target nga 40.09% grade 6 learners ang makatungtong sa at least nearly proficient level. The grade 6 students are product of the pandemic, so that would be one big factor that they underperform somehow. Hinoon, nalampasan sa ihap sa grade 10 ang target sa tanang subjects. Lakip sa learning targets sa DepEd 11 nga mapalambo ang proficiency level sa science, literacy ug numeracy components sa regional ug international assessment.
Sara, ginapatutukan sab karon sa Department of Education 11 ang reading comprehension sa mga estudyante pinaagi sa pagpatuman og mga intervention sama sa National Reading Program ug Catch Up Fridays. Sara. Daghang salamat, Argil Relator. Gikalisang sa mga residente ang pagkaguba sa gimuntar nga steel stage. Lakip ubang mga stall sa usa ka aktibidad sa Coronadal City human gihapak sa kusog nga hangin ug ulan kagahapon. Ani report. Sa video sa usa ka netizen, makita ang pagpaningkamot niining pipila ka lalaki sa paghawid sa ilang mga tent aron dili madala sa kusog nga hangin nga giubanan sa kusog nga ulan. Nahitabo kini sa ground area sa usa ka mall sa Coronadal City mag-alas 4 sa hapon nga naatol sa ulahing adlaw sa pagsaulog sa charter anniversary sa syudad. Sa kakusog sa hangin, naguba ang gimuntar nga steel stage alang unta sa maong aktibidad. Gani nabasa sab ang ilang sound system. Sumala sa video uploader, kinsa usa sa kapin 40 ka mga concessionaire sa maong lugar, magsugod na unta sila og set up sa ilang mga tent diyang mihapak ang kusog nga hangin ug ulan. Yung sa amin, sir, ang normal na sana yung ulan nun. Ang kaso lang, bigla lang lakas yung hangin. Nag-rebound yung hangin papunta sa amin ba. Bumabangga yung hangin galing sa building papunta sa aming area. Yung tatlong lalaki, ninawakan na yung tent. Hinoon, walay naangol atol sa insidente. Giset up ra sa pagbalik ang maong naguba nga stage, lakip ubang tent sa mga mamaligyaay. Sumala sa CDRRMO Coronadal, walay dagkong pagbaha nga natala sa syudad atol sa pag-ulan. Apan, dunay pipila ka mga punuan sa kahoy nga nangatumba sa kadalanan gumikan sa hangin. Hinoon, nagpahigayon na og clearing operations. Wala say natalang nasamdan. Wala naman, except for caution ng heavy traffic dahil may mga natumbang mga malalaking kahoy na bumara mismo sa mga major thoroughfares ng City of Coronadal. But ultimately, nagtulungan naman, may task force kalinisan, naayos naman. Efren Mamak, One Mindanao. Magpabili na maayong panahon sa nakumbahin sa Mindanao. Apan kung dunay mga pagulan, dala kini sa localized thunderstorms. Walay bagyo o low pressure area sulod sa Philippine Area of Responsibility sumala sa Pag-asa, apan posible gihapon ang mga pagulan. Kini tungod sa easterly so ang init nga hangin gikan sa dagat Pasipiko nga makaapekto sa panahon sa Luzon ug Visayas. Samtang localized thunderstorms ang magdala og daot nga panahon sa nakumbahin sa Mindanao nga sagad mahitabo sa hapon o gabii. Base sa datos sa Metro Weather, posible ang ulan sa Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao, Caraga, Davao Region, Barm ug Soc-Sargen. Kusog ang ulan sa ubang probinsya, busa mahimong alerto sa pagbaha o pagdahili sa yuta. Pump boy sa usa ka gasolinahan sa Tagum City, gitigbasa naong sa usa ka lalaki nga nagpatubil. Aktong pagpanigbas, nahulikam. Nakaalerto si Kent Abrigana. Sa kuha sa CCTV, makita kining usa ka lalaki nga nagmaneho sa iyang motorsiklo nga mihunong sa usa ka gasolinahan sa Purok 13 San Miguel, Tagum City pasado alas 9:31 Biyernes sa gabi. Giduulan siya sa usa ka pump boy kinsa mitubil sa iyang motor. Pipila ka minuto ang milabay. Makita nga minaog ang driver sa motor o giablihan ang iyang U-box. Samtang miadto sa booth ang pump boy. Diyang miduol na ang pump boy sa driver sa motor. Makita nga doon na naidada nga sundang ang driver sa motor ug dayon gitigba sa nawong ang pump boy. Kinsa gilayong natumba. Hinoon, nakadagan pa kini. Gisulian pa og gukod sa driver ang pump boy, apan nakadagan na kini. Bibalik ang driver, apan gibayaan ang iyang motor. Pagkataod-taod, may balik na sab kini sa iyang motor. Dito na nadakpan sa naka-duty nga gwardiya sa gasolinahan ang sospek, nga giilang si alias Dodong, 46 anyos. Samtang gidala sa ospital ang biktima nga 26 anyos nga lalaki. Sa investigasyon sa Tagum City Police, nagpa-full tank matud pa ang sospek, apan 50 pesos ra ang gibayad niini sa pump boy. Misugot na lang matud pa ang pump boy sa 50 pesos nga bayad. Apan, namatikdan matud pa sa biktima nga daw lahi ang nilukan sa sospek. Busa, gitanaw niini ang plaka sa iyang motor. Pero pagtanaw niya, muruglain man ang dalawa tong nagpatubil, iya lang kagiliw no na may plaka.
may plate number ba eh. Lain niya paminaw na kasi hold up daw sa. So di na may plaka no, diyan lang ang di matubiglan ng ta. So kalit lang di ka tigba siya o kanang matapos ito na bolo na o di na igo ang right face. Apan sumala sa kapulisan, mingon matud pa ang sospek nga na malikas kaniya ang pump boy. Maong gitigbas niya kini. Alitay niya na malikas daw ang katong pump boy na ikuan pa siya, gibalikas siya kaya ano daw magpagasulit itong papultang pa siya. Ang iyang alleged na gisulti na 1,000 daw yung kwarta pero 50 pesos sa matuang gidawat sa kuan ka ng pump boy. Sa karon, anaana sa kustudiya sa Tagum City Police ang sospek nga mag-atubang og kasong attempted homicide. Samtang, padayon pa nga nagapaayo sa ospital ang biktima. Kent Abrigana, 1 Mindanao. Ito ang GMA Regional TV 1 Mindanao. Gisaway sa usa ka environment advocate group ang matud pa excessive o nang hinubra nga pagprune o pagpulong sa mga punuan sa kahoy sa usa ka tulunghaan sa syudad. Mga ginikanan og street vendor nagkadaiya ang reaksyon. Dugang detalye sa report ni Kent Abrigana. Dinhi sa gawas sa Mental Elementary School sa Davao City, nag-standby ang street vendor nga si Roderick. Sa iyang mobile food cart na lang sa kini nagpalandong. Human nga gipamutol ang mga dagkong sanga sa mga kahoy nga iyang ginatambayan. Mantos na lang ni dire kay dira lang lingkod-lingkod ba kay balay init kaysa katong wala pa mo nagipamutol na kahoy sir, bugnaw kay gilalom. Gisulian sa GMA Regional TV 1 Mindanao nga makahinabi ang moong tulunghaan. Apan wala kini miatubang sa kamera. Gani sumala nila. Ilang giprun o gipulong ang naa sa 18 kapunuan sa kahoy sa sulod o gawas sa moong tulunghaan sa milabayng bulan. Tungod matod pa sa risgo nga dala ni ini. Namatigdan matod pa sa moong tulunghaan nga dunay mga kahoy nga gabok na. Sumala ang Mary Grace nga usa ka ginikanan og nagtrabaho isip utility worker sa moong tulunghaan. Duna kini kadlok para siyang anak ilabi pa nga dunay mga sanga sa kahoy nga mahulog kumukusog ang hangin. Nay mga hulog nga mga sanga-sanga kanang na mag-ulan, maghangin. Ano siya mahulog sanga, delikado sa mga bata. Mas kampante sab ang lola nga si Marilyn. Karon nga napruna ang mga punuan sa kahoy sa gawa sa tulunghaan. Mabalaka ta matumbahan na Ginoo ko Dios. Okay man pud nga giputlan kay delikado man pud to sir sa apa. Bahin sa amo apon nga maglingkod baya pud mi diha. Apan, gisaway sa Environment Advocate Group nga idiskon Interfacing Development Interventions for Sustainability ang pagpulong sa mga kahoy. Sumala pa nga dili lang pruning ang gipaygayon sa moong mga kahoy, kundi tree topping kung asa mas dakong portion sa kahoy ang gipamutol. So if these trees will be removed just because of mga utility or unsa ba ang safety hazards, because safety hazards is really important po. That's why we also lobby for the selective branch removal and not the entire crown to be removed, no? So kailangan po maging sensitive and kailangan bantayan ni sa mga principals and every action of their mga contractors na naga-prune. Gipasabot usab nila kung paunsa gipabugnaw sa mga punuan ang palibot sa usa ka lugar. Ang mga punuan magud na sila ginatawag na proseso nga evapotranspiration, no? Na kung asa nag-release sila water vapor para pabugnawan ang palibot at the same time nagaprovide pod sila og kaning shade. Sugyot sab sa maong environmentalist group nga usabon ang proseso sa pagprune ug pagpulong sa mga kahoy. That's why we are also calling for the enactment and the drafting passage of the IRR of the Heritage Trees Ordinance, because this will also create a council, another council for the local government unit and its technical working group. Kauban si Bebot Kahit sa kamera. Kent Abrigana, 1 Mindanao. Atong sayro ng dugang pang mga balita sa Mindanao. Makauban nato si Efren Mamak live sa General Santos City. Efren. Salamat, Sara. Tulo ka mga sakyanan nagkarambola sa El Salvador City sa Misamis Oriental. Pag-rescue sa naipit ng mga pasahero, nakuhaan og video. Ang detalye sa report ni James Paulo Yap. Pinaspasay ang pag-rescue sa mga personay sa Bureau of Fire Protection Special Rescue Force o El Salvador City Disaster Risk Reduction and Management Office sa duha ka mga tao nga naipit
atol sa nahitabong karambola sa tulo ka sakyanan sa El Salvador City Sabado sa hapon. Sumala sa traffic investigator sa El Salvador City Police nga usa ka multi-purpose truck, usa ka taxi ug SUV ang nalambigit sa disgrasya. Migawas sa investigasyon nga samtang naglatas ang taxi ug multi-purpose truck sa inner lane paingon sa Cagayan de Oro City, kalit kuno nga mibabag sa ilang dalan ang usa ka SUV hinungdan sa aksidente. Nakita man din ako sa dashcam sa katong taxi nga katuring nakita nako nga hapit niya madumbuli tong motor ni kuan siya ni apply siya brake hapit niya madumbuli dala swerve pa wala dala likay ba pag swerve niya pa wala ni encroach siya dito paingon sa dalan. Misuway pa kuno paglikay ang taxi kinsa nagsunod sa mong truck apan wala na niini nakaya pa. Sa kakusog sa impact naipit ang usa ka pasahero sa SUV ug pasahero sa multi-purpose truck. Hinuon dali ra sab sila nga nakuha sa mga rescuers ug ipandala sa ospital. Sa karon, nagpaayo na ang duha ka mga biktima kinsa luwas na sa makuyaw nga kahimtang. Samtang aduna na sab kunoy compromise agreement ang tulo ka mga tag-iya sa mga sakyanan. Ang ako ra gyud paimano sir nga mo ra gyud nga balik-balik ra gyud nga kung magmaniyo ta sa atoan mga sakyanan or motor nga magamping lang gyud. James Paulo Yap, One Mindanao. Pasintabi mga kapusot tungod sensitibo ang musunod nga balita. Usa ka lalaking mag-uuma sa Malitbog, Bukidnon, patay human gigulgol ang iyang liog sa suspetsyadong mag-uumarasab. Nasayran nga nasuko ang sospek sa pagsigi og panuktok sa biktima sa balay niini. Ani ang report ni Cyril Chavez. Dead on arrival sa ospital ang 30 anyos ka lalaking mag-uuma sa sitio Minsayaw, Barangay Santa Ines sa Malitbog, Bukidnon, gumikan sa grabing samad sa iyang liog. Sa pagsubay sa PNP, nasayran ang brutal nga pagpatay sa biktima, pinaagi sa paggulgol sa liog niini. Migawas sa investigasyon sa kapulisan nga pasado alas 10 sa kadlawon adlawng Domingo, nanuktok kuno ang biktima sa balay sa sospek. Sa kapungot sa sospek sa pagdisturbo, may kuha kini og sanggot o gigulgol ang liog sa biktima. Tungod kay ang kaning usab ang biktima, both ang biktima ug ang sospechado is nakainom, pero dili kini sila kainom. Pero nakainom sila duha. So ang naa sa sulod sa panimalay ang katong sospechado tungod sa iyahang nairita siya sa maong pagsig panuktok sa maong biktima dito napuno kini siya. Nasayran nga pulos nakainom ang biktima o sospek atol sa panghitabo. Ana-ana sa ilang kustodiya ang suspitsado og pasakaan og kasong murder. Sa background investigation giwas kapulisan wala gid sila away. Wala sad din sila mga kaning mga kasuko no sa usag-usa. Walay mga insidente nga makaingon kita nga aduna na sila mga previous grudges. Sa maong panghitabo nang hinaot ang kapulisan nga magsilbi kining leksyon sa katawhan, labi na sa mga nagapanginom og ilim nung makahubog. Let us drink moderately. Kung di gid kalikayan nga mag-inom kita, let us drink moderately. Kauban si Jaybert Pairat, Cyril Chavez, One Mindanao. Pipila ka kable sa kuryente sa mga poste sa coastal roads sa Cagayan de Oro City ang giingong gipangkawat. Atong sayro ng detalye niini sa live report ni Cyril Chavez. Cyril. Sarangit-ngit na matag gabi ang gusa portion sa Cagayan de Oro City Coastal Road. Kinihuman nga giingong gipangawat ang mga linya sa kuryente sa suga sa lugar. Barangay Council sa gusa ginaimbestigahan na ang maong panghitabo. Ngit-ngit nga sidewalk, lakip na kadalanan. Ingon ani ang sitwasyon matag gabi sa Coastal Road nga sakop sa Barangay Gusa sa Cagayan de Oro City. Kani, tataw gyud ang kangit-ngit sa lugar. Rason nga sagad sa mga sakyanan nga gapangagi sa lugar, kaminor sa pagpadagan ug nagapakusog sa pagpasiga sa ilang mga suga. Pasado alas 8 karon mga kapuso, ingon ani ang sitwasyon dinhi sa Coastal Road sa Cagayan de Oro City, partikular na dinhi sa Barangay Gusa. Dinhi sa kulikuran, makita nato ang hilabihan kagitgit sa dalan na sumala pa naghatod og risko dili lamang sa mga motorista, lakip na sa mga residente nga moagi dinhiya. Among panghitabo, nakaabot na sa Barangay Council sa Gusa ug gisugdan na ang investigasyon sa mong problema. Sumala ni Barangay Kapitan Marlo Tabak
ang pagkawala sa suga sa Coastal Road matag gabi resulta sa giingong pagpangawat sa mga linya sa kuryente sa mga poste. Sakit tungod kay ang gobyerno naningkamot nga tagaan o kasulbaran ang kangit-ngit o ang krimen nga mahitabo diya sa Coastal Road. Apan na ay mga pipila ka mga tao nga mga balihibog kamot. Pamurisyo ang ilang gabuhaton sa pagpangawat sa mga wires diyang dapita. Gani, gipadayag pa sa kapitan ang iyang kasuko sa mga individual nga mihimo sa pagpangawat, labi pa nga dugayng panahon kuno ang gihulat aron lang masugaan ang Coastal Road. Gimanduan na sab niya ang mga tanod nga hugot nga bantayan ang lugar. Busa akong gihangyo ang ato mga junk shop. Tanawa ka na ninyo kinsa kapamaligya og dagan nga buronsi. Kay basin gikan ka na sa mga wire nga gikawat diha sa Coastal Road. Karon, nakigkoordinar na sab ang Barangay Gusa Council ngadto sa Agora Police Station aron mabantayan ang lugar ug malikay sa krimen, samtang gapangita pa sila og tabang sa lokal nga kagamhanan ug national government nga masugaan pagbalik ang Coastal Road. Sara nanawagan karon ang Barangay Council sa Gusa ngadto sa publiko nga ugaling makamatikod og mga kadudahang individual nga gapanghilabot sa mga linya sa kuryente sa Coastal Road gilayong itaho sa ilahang opisina kini aron mamintinar ang kanindot sa Coastal Road. Sara. Daghang salamat, Cyril Chavez. Ito ang GMA Regional TV 1 Mindanao. Sumala sa Commission on Elections Region 11, pwede ang substitution sa mga kandidato pero dili alang sa mga mag-withdraw sa ilang Certificate of Candidacy. Asa ra kini pwede mahimo? Atong sayron sa report ni John D. Esteban. Usa sa mga giatiman karon sa COMELEC Davao Region mao ang pagkolekta sa rekisito sa aspirants para sa 2025 national and local elections. Sa Davao Region, ana sa kapin 1,400 aspirants ang nag-file sa ilang Certificate of Candidacy. Pero dili pa kini pinal nga listahan kay ipasa pa nila sa Central Office aron i-review dinhi sutaon ugaling ang usa ka buot mo kandidato o sa kanuwisan candidate. Gabuot lang magsamok-samok sa eleksyon o muhatag og kalibog sa mga butang. Usa sa mga giatiman karon sa COMELEC Davao Region mao ang pagkolekta sa rekisito sa aspirants para sa 2025 national and local elections. Sa Davao Region, ana sa kapin 1,400 aspirants ang nag-file sa ilang Certificate of Candidacy. Pero dili pa kini pinal nga listahan kay ipasa pa nila sa Central Office aron i-review dinhi sutaon ugaling ang usa ka buot mo kandidato o sa kanuwisan candidate. Gabuot lang magsamok-samok sa eleksyon o muhatag og kalibog sa mga botante kay pareho ang apelyido. O di ba kaha, kung wala gyud kini intensyon mudagan. Ilawom sa Section 69 sa Omnibus Election Code, gitugutan ang COMELEC nga i-reject o ikansela ang COC pinaagi sa motu proprio o kaugalingon niining motion o pinaagi sa usa ka verified petition sa usa ka interested party. Ang pangutana karon, pwede ba ang substitution bisan humana ang COC filing? Tubag sa COMELEC 11. Ang naalay substitution na mahitabo kung mamatay ang kandidato or ma-disqualify. Natay petsa pod na kanang ang substitution kunyari namatay or na-disqualify before November 15, the person nga namatay or na-disqualify, pwede siya ma-substitute sa iyahang kauban sa political party. Pero kung mag-withdraw gani ang kandidato unya dunay mo substitute, bawal na daw ni sumala sa COMELEC. Kahinumduman nga gihimo kini ni kanhi President Rodrigo Duterte nga estratehiya ni atong 2016 elections sa iyahang pagdagan isip presidente. Samtang ang Police Regional Office 11 nangandam na alang sa malinawong eleksyon. I will require my intelligence officer to come up with the appropriate threat assessments of our candidates, and from there we will make the necessary police intervention. Kauban si Jojo Solarte sa kamera. John D. Esteban. 1 Mindanao.
Gipasidunggan ang 38th Kadayawan Festival sa Davao City isip Best Cultural Festival sa nasod. Gidawat ang maong pasidungog sa opisyal sa Davao City Tourism Operations Office atol sa gipaygayong 25th Ato Pearl Awards. Din gila ang 38th Kadayawan Festival isip grand winner sa Highly Urbanized City category. Sumala sa Tourism Office ang pag-highlight sa uniqueness sa 11 katribo ug ang culture of security sa Davao City, mo'y dakong factor nga nakadaog ang Kadayawan Festival. First runner-up ang Gong Festival sa Baguio ug second runner-up ang Dinagyang Festival sa Iloilo sa maong kategorya. Ang paghatag sa maong pasidungog gipasiugdahan sa Association of Tourism Operators of the Philippines o ATOP nga nagtinguha nga ilhon ang outstanding nga individual, organisasyon ug local government units sa ilang mahinungdanon nga kontribusyon sa pagpalambo o pagpromote sa tourism industry sa nasod. Ipailawom sa pagdumala sa pribadong kompanya ang Lagindingan Airport sa Misamis Oriental base sa Public-Private Partnership Agreement sa Department of Tourism kon DOTR. Ang detalye sa report ni James Paulo Yap. Human ang expansion sa terminal building sa Lagindingan Airport sa Lagindingan, Misamis Oriental sa milabay nga semana. Karon, gi-turnover na sa Department of Transportation kon DOTR ang pagdumala sa mga pasilidad sa maong airport ngadto sa usa ka pribadong kumpanya. Sa 12.7 billion private-public partnership project sa Aboitiz Infra Capital o DOTR, laraw nila nga mas mapalapdan pa ang Lagindingan Airport ngadto sa usa ka international airport nga kayang moakomodar og 6.9 million nga mga pasahero matag tuig. Our first expansion will increase the airport's pre-pandemic design capacity of 1.6 million passengers per annum to 3.9 MPPA. But it doesn't end there. There will be a second capacity expansion which will further increase the capacity to 6.3 million passengers per annum. Gipaniguro sab sa Department of Transportation nga magpabilin ang kasamtangang empleyado sa kaap luyo pa man sa bagong magdumala sa maong airport. The arrangement is for Aboitiz to absorb the employees that will be affected by the takeover. No? However, if there will be employees who will not be absorbed by Aboitiz, CAAP is ready to make them part of the regulatory group that will work with Aboitiz Infra Capital in operating this terminal. So we can assure you that nobody will lose their job. Gikalipay sa mga opisyal sa munisipyo sa Lagindingan ang planong expansion sa maong airport. Naglaom sila nga mahimo kining paagi aron mas mulambo pa ang ilang lungsod. Lagindingan is not a rich municipality. Fourth-class municipality. We are hoping and longing that this expansion will explore as catalyst of change in increasing our economic boom in Lagindingan. Hinoon ginatun-an pa kuno sa bagong airport administration kung aduna bay patuman nga mga rate increase sa mga pasilidad sa Lagindingan Airport. Normal sab kuno gihapon ang operasyon sa airport. Kauban si Roland Cañas, James Paulo Yap, One Mindanao. Pito na ang daog sa LPU Pirates suman gipildi ang San Beda Red Lions sa NCAA Season 100 Basketball Games kaganina. Sa hinapusadula kung asa wala ray o sa kaminuto ang nahibilin, nagsangka sila si Greg Cunanan sa LPU Pirates ug Penny Estacio sa San Beda Red Lions sa usa ka shootout. Apan ang Dagger 3 ni Cunanan sa naibiling 8 ka segundo ang mitapo sa dula ug mihatag sa ikapitong kadaugan sa LPU Pirates 64-62. Nahimong best player of the game si Cunanan nga dunay 11 points, 2 rebounds, 1 assist ug 1 steal. Parang tutukan ang mga dula sa NCAA Season 100 ugma October 16 sa alas 11 sa buntag tali Arellano Chiefs o versus Benil Blazers nga makita sa Heart of Asia ug 2:30 sa hapon tali JRU Heavy Bombers ug San Sebastian Golden Stags nga makita sa GTV ug Heart of Asia. Mga kapuso, 71 days na lang, Pasko na! Mao kato mo aling balita sa Mindanao karong adlaw.
Mamahimo ninyo kining makita pag-usab pinaagi sa pagbisita sa official website sa GMA Regional TV o bisita ang among official YouTube channel ug i-click ang subscribe button para sa pinakaulahing balita. Daghang salamat sa ato mga kapuso sa Mindanao nga nagalantaw kanamog sa ato mga kapuso abroad. Padayon lang sa pagtutok sa mga lokal nga balita matag adlaw tungod sa GMA Regional TV, Local News Matters. Kami ang GMA Regional TV 1 Mindanao. Tibok persa para sa mas dakong misyon ug mas halapad nga pagserbisyo sa nasod.